Kung maririnig natin ang hari ng mga pirata ay walang ibang pumapasok sa ating isipan kundi ang sikat na anime na One Piece, na kung saan ang bida sa anime na to ay nagngangalang Monkey D. Luffy na nagnanais na maging isang hari ng mga pirata gaya ni Goldie Roger. Ang palabas na ito ay may matibay ng pagkakaibigan na tumutulong sa mga naapit gumagawa ng kabutihan. Subalit kabaliktaran naman sa tatalakayin natin ngayon na hindi isang katang-isip lamang o anime, kundi ito ay nangyari sa totoong buhay ng hari sa karagatan bilang isang hari ng mga pirata. Kaya't bago tayo magsimula, ay nais ko po sana mag-subscribe po kayo sa aming channel, ilike ang video ito at pindutin na rin ang notification bell para sa mga susunod pa nating mga talakayan. Ang kwentong ito mga kahalo ay hindi tiyak dahil sa kakulangan ng mga impormasyon sa mga pangyayari. May iba't ibang mga kwento subalit sa aking pagsasaliksik at sa mga pag-aaral gaya ni David Cording-Lee ay sinasabing ito ang mga naganap na pangyayari noong 17th century. Noong August 23, 1659, sa Newton's Ferrer sa bayan ng Devon ng bansang Inglaterra ay pinanganak si Henry Avery. Ang lugar na ito ay hindi gaanong kilala dahil sa tahimik at simple lamang ang pamumuhay ng mga tao dito, na ang kinabubuhay ay ang pangisda, pag-aani at pangangalakal. Ang mga tao din dito ay mga relihiyoso. Sa paglaki ni Avery ay naranasan niya ang iba't ibang mga trabaho gaya ng kalgador sa barko, pagsasaka at pangingisda. Dahil sa hirap ng buhay at para makatulong sa kanyang mga magulang, siya ay namasukan bilang isang marino sa Royal Navy ng Inglaterra na pinamumunuan ni Captain Charles Gibson sa barkong HMS Charles II, na ang ibig sabihin ay His Her Majesty Ship, na tumutukoy sa barko na pag-aari at pinamumunuan ng monarka ng Inglaterra. At ang Charles II naman ay nagmula sa pangalan ng hari ng Inglaterra na si Charles II na nag-ari mula 1660 hanggang 1685. Dahil sa tapat na paglilingkod ni Avery sa Inglaterra at sa mga pagkapanalo sa digmaan na kalaban ng Inglaterra gaya ng Spain at France, ay siya inirang na kanang kamay o vice captain ni Captain Gibson. Ilang taon na nga ang lumipas ay siya ay naging isang kapitan na pinalitan niya si Gibson sa pagre-retiro neto. Dahil sa unti-unting parangal na natatamo ni Avery ay kasabay naman neto ang pagkakaroon ng problema ng bansang Inglaterra at Espanya dahil sa hindi pagkakasunduan sa politika. Sa pangyayaring ang iyon ay naapektuhan ang mga pangangailangang benepisyo at sahod ni Avery na ilang araw nang hindi sinasahuran at hindi nasusuplayan ng pagkain kasama ang kanyang mga tauhan. Kaya't si Avery ay nagprotesta sa kasalukuyang hari noon ng Inglaterra na si William Henry o William III, subalit ang ginawang protesta ay hindi pinansin ng Inglaterra. At noong May 1694, si Avery at kanyang mga tauhan ay nagsagawa ng pagkaklas at itinakas ang Charles II na ito'y pinalitan niya sa pangalang The Pansy, na nagpapakita ng kausayan, karangalan, kagandahan at pagpapalaga na ibinase niya sa kanyang sarili. Siya ay nagwika na, kung sino man ang may tapang at lakas ng loob, sumama sa akin, at ang mahihina ay maiwan, at humigit kumulang sa 13 ang nagpasyang sumama sa kanya. Sila ay naglayag patungong Madagascar na isang pinakamalaking isla sa silangang baybayin ng Afrika na sakop ng Indian Ocean. Ito rin ay kilala sa Libertatia, na kilala rin sa tawag na Libertalia. Ibig sabihin, isang bayan o kolonya ng mga pirata na pinamumunuan ni Captain James Mason, isang Pranses na may pinakamalaking bilang na hukbong pirata. Sa paglalayag nila Avery patungong Madagascar ay namataan nila ang Pear Tree, isang barkong nagtitrade ng mga kalakal na agad nila itong tinungo. Subalit ito hindi naman pinansin ng kapitan ng Pear Tree dahil sa ang gamit na barko ni Avery ay ang Charles II na Royal Navy ng Inglaterra, kaya't sila'y naging kampante nang hindi nila alam ay sila'y sasalakayin. Ang unang pag-ataking ito ni Avery ay matagumpay na kinuha ang lahat ng mahalagang bagay sa Pear Tree, maging man ang barkong ito ay kanyang ninakaw. Ilan pa nga sa kanilang mga inatake ay ang barkong Delight, Resolution at Portsmouth Adventure na nakasalubong nila sa karagatan habang sila ay patungong Madagascar. Sa pagdating nila Avery sa Madagascar ay ito ang naging pansamantala nilang pinagtaguan. Siya ay nagparami ng kanyang mga tauhan na inikayat ang may mga karanasan na sa pagkapirata at nagwika na.
Sumama sa akin at magkaroon ng malaking kayamanan mula sa pagnanakaw at pagsasamantala sa mga karagatan, mabuhay na malaya, walang batas na sinusunod, maging isang pirata na maaari nating matupad ang ating pakikipagsapalaran at maging bayani ng karagatan. Dahil sa pangingikait ni Avery ay humigit kumulang sa 100 pirata na sa kanya ay sumama. Naging matunog ang mga pagsalakay ni Avery sa Afrika, Asya at Europa, katulad na lamang sa dagat ng Mediteraneo, Timog Silangang Asya at ng Atlantiko. Naging matunog ang pangalang Long Ben, Captain Bridgman, Benjamin Bridgman, John Avery at Henry Avery na sa bawat isinasagawang pagsalakay ni Avery ay pinapalitan niya ang kanyang pangalan upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Subalit hindi talaga may iwasan na hindi magkaroon ng tunggalian sa kapwa pirata na kung sino ang totoong nagmamay-ari o tunay na hari ng karagatan. Ayon nga sa mga manunlat na si Henry Avery ay naipaglaban sa mga kapwa niya pirata, gaya na lamang ni Captain Kidd, Bartholomew Roberts, Anne Bonny na isang babaeng kapitan ng pirata at Edward Teach na kilala rin sa pangalang Blackbird. At noong 1695 ay sinalakay ni Avery kasama ang kanyang mga tauhan ang EIC o East India Company na isang Ingles at mamamayan ng British na itinatag noong 1600. Ito ay may pinakamalaking pagditrade sa rehiyon ng Indian Ocean na buong kontinente ng India at buong Asia. Dahil sa tulong ni William Mice na kanang kamay ni Avery ay matagumpay ang kanilang pag-atake at nakakuha ng malaking kayamanan. Sila ay agad na nagtungo sa Mauritius na isang pulo na matatagpuan sa Indian Ocean malapit sa Madagascar at kanilang pinaghatian ang kayamanang nakuha sa isinagawang pag-atake sa EIC. Ngunit ang kayamanang ito ay hindi sapat dahil sa dumarami na ring miyembro ni Avery. Ang pag-ataking ito ay mabilis na kumalat sa mga bansa na nagdulot ng malaking takot at pangamba sa mga barkong pangkalakal. Naging matunog na din ang Long Ben, John Avery o Henry Avery dahil sa mga pag-atake nila sa Caribbean sa mga barko ng Espanya, Pransya, England at iba pa mga barkong pangkalakal na mga ginamit na pangalang iyan ni Avery ay napag-alaman na isang tao lamang. Kaya't naglabas ng paunang patong sa ulo ni Avery ang Espanya at ng EIC sa halagang 500 pounds sa kung sino man ang makadarakip sa kanya. Subalit si Henry Avery ay masyadong mailap na mga bounty hunter pa mismo ang nalalagay sa alanganing sitwasyon sa pagbabalak nilang huliin si Avery. Dahil sa hindi sapat ang mga kayamanang kanilang nakukuha sa mga operasyong isinasagawa ay kinausap ni Avery ang kanyang kanang kamay na si William Mice. Nabalak niya salakayin ang Mughal Empire, subalit ito ay napaka-imposible ayon kay William Mice na lubang napakapanganib dahil sa daming mga barkong pandigma at rapot warriors ng imperyo o tinatawag na mauusay na mandirigma ng Mughal Empire. Kaya't naipag-alyansa si Avery sa mga kapitan ng mga pirata gaya ni Thomas Tew na kilalang pirata at kinakatakutan sa Indian Ocean, Joseph Parro, kilalang pirata din sa Indian Ocean, at Richard Want na kilalang pirata din at kinakatakutan sa Indian Ocean. Sila'y sumang-ayon kay Avery sa hatian na kanilang makukuha ang kayamanan sa Mughal. Ilang araw sa pagpaplano ni Avery kasama ang ibang mga kaalyansang pirata ay agad nilang isinagawa ang kanilang pag-atake. At noong September 7, 1695 ay nakatakdang maglayag ang Ganja daw upang mag-trade na naglalaman ng napakalaking kayamanan ng imperyo patungong Mocha sa Yemen upang ipakilala ang kapangyarihan at kayamanan ng Mughal sa mundo sa ilalim ng pamamahala ni Emperor Aurangzeb na binabantayan ng 25 mga barkong pandigma ng imperyo na kung tawagin ay Gali na kasama ang Gansa Isaway, ang pinamalaking barkong pandigma ng Mughal na naglalaman din ng malaking kayamanan na may 80 malalakas na kanyon at 1,100 na mandirigmang rapot warriors ang sakay nito na pinamumunuan ni Muhammad Ibrahim. At ang barkong Pati Muhammad, isa ring malakas na barkong pandigma ng Mughal na kung saan ito'y sinasakyan ng mga opisyalis na pinamumunuan ni Nawab Ghazi-ud-Din Khan na isang general ng Mughal Military Forces. Sa pagdating ng mga barkong Mughal sa Indian Ocean na malapit sa pulo ng Socotra ay agad namang sinalakay nila Thomas Tew, Joseph Parro at Richard Want ang mga barkong escort ng Ganja daw, Pati Muhammad at iba pa mga barko ng Mughal. Ito'y kanilang pinalibutan, kabi-kabila ang putok ng kanyon ang dumadagundong sa dagat ng Socotra. At ang mga pirata ay nakasampa na sa mga barko ng Mughal upang maipagtagisan ng lakas sa mga mandirigma ng Mughal.
Ang barkong Gansay Saway ay maraming barko ng pirata ang napalubog neto, subalit sa hindi inaasahan na ang malaking kanyon neto ay natamaan ng kanyon ng mga pirata. Kaya't ito'y sumabog at nawasak na naging sanhin ng pagkasunog ng Gansay Saway, na dahilan upang masawi ang karamihan sa mga Rapid Warriors, habang si Every at ang kanyang mga tauhan ay inatake ang mga barkong malapit sa Gansyado na pumuprotekta sa barkong ito. Marami ang nasawing mga pirata at mga mandirigma ng Mughal, at dahil sa hindi inaasahan na maagang pagkawasak ng Gansay Saway na pinakamalakas ng pandigma ng Mughal, ay unti-unting pumapabor sa mga pirata ang labanan. Hanggang sa masampahan na nila Every ang Gansyado na naglalaman ng napakaraming kayamanan ng Mughal Empire. Ang kapitan ng Gansyado na nangangasiwa sa kayamanan ay walang awang pinaslang ni Every. Marami sa mga opisyal ng Mughal ang nasawi sa labanang ito, ang ilan naman ay tumakas. Tinangay nila Every ang Gansyado at iba pang mga barkong pandigma ng Mughal, at siya'y nagwika na Aurum Perpotentiam, na nangangahulugang gold is power. Nagpapakita ng kanyang paniniwala sa kapangyarihan ng ginto at kung paano ito maaaring magdulot ng kapangyarihan at yaman sa kanyang mga kamay. Ang pag-ataking ito sa Mughal Empire ay tinawag na Piracy of the Mughal Fleet. Tinatayang nasa 500,000 pounds of gold, 600,000 pounds of silver at 200,000 pounds na iba pang mahalagang bagay ang nakuha nila Every, na tinatayang humigit kumulang sa 115 milyon. Ang pangyayaring ito ay kinagulat at kinatakot ng mga bansa sa mundo, lalo na ng mga barkong pangkalakal na nagtitrade ng mga kayamanan sa Indian Ocean, Caribbean, Atlantic at Asia. Ang pangyayaring ito ay nagkaroon ng matinding alitan sa pagitan ng Mughal at ng England, kaya't ang dalawang bansang ito ay nagbigay ng pabuya sa halagang 1,000 pounds na napakalaking halaga na sa panahong ito na kung sino man ang makadarakip kay Every, buhay man ito o patay. Ito ang pinakamalaking pangyayari sa kasaysayan ng Golden Age of Piracy sa paghahunting sa isang tao na tinawag na Worldwide Manhunt. Nakabilang na ang mga kilalang pirata na naghanap kay Every: Bartholomew Roberts, nakilala bilang sa Black Bart; William Kidd, nakilala bilang Captain Kidd; Charles Vane, kilalang pirata na aktibo sa Caribbean at Bahamas; Henry Morgan, nakilala bilang Welsh Pirate na dating privateer para sa British Crown; at Edward Teach, nakilala bilang sa pangalang Blackbeard. Ang ilan sa mga kasamaan ni Every ay nahuli at ang ilan naman ay nakatakas. Ang mga nahuli gaya ni Joseph Dawson, Edward Forsyth, William Mice, William Bishop, James Lewis at iba pa ay dinala sa Old Bailey noong 1696 na matatagpuan sa London, England, upang sila hatulan ng kaparusahan sa mga nagawa nilang kasalanan. Habang si Every naman ay hindi na natagpuan pa, may mga nagsasabi na si Every ay nanirahan sa hindi kilalang isla ng tropical. Ang ilan naman ay sinasabing si Every ay nagbalat kayo at nagpalit ng pangalan na naninirahan sa isang bayan na sakop ng bansang Inglaterra, na tinatamasa ang mga kayaman ng kanyang ninakaw. Si Henry Every ay 2 taon lamang na naging pirata at natapos ang kanyang pamamayagpag noong 1696, na inirang na hari ng mga pirata dahil sa mga tagumpay na pag-atake niya sa mga barko ng iba't ibang bansa, na napaka-imposibleng isinagawa ang pag-atake na hindi naulit na matay at namuhay na itinatamasa ang mga kayaman ng kanyang napagtagumpayan. Siya bigla na lamang naglaho na parang bula, na ayon nga sa usap-usapan ay siya isang bangungot, na pagkatapos magising ay bigla na lamang nawala, na nag-iwan lamang ng malaking takot.